30 million ang payoff para lang patakasin ng Bureau of Immigration. Ngayon, yung second video na pinakita ko sa inyo, yung unang lumabas, yung si Alano na taga, ayun, yung una palang lumabas, tignan natin nga, ulitin natin. Second video. Alright? Kasi ang sabi dito, yung second video, okay, balik from the start ha. Okay. Okay, tignan natin. Sino yung lumabas yan? Okay. Ito ba yun? Ay, hindi. Sabi niya dito, yung second, yung second video, unang lumabas yung si Alano na taga Bureau of Immigration. Tapos kasunod yung Korean na tumakbo patawid na may naghihintay na sasakyan para tumakas. Okay. So ito yon. Tignan natin uli. Play natin. So yan ang sabi sa ating source. Kasi dun sa unang post, hindi na ipaliwanag. Ayan, yan daw yung lumabas. Yung taong yan, saan siya pumunta? So naghiwalay na sila ng landas. Okay? Yung unang lumabas ay si Alano. Hanapin na natin yung picture niya. Tapos ayun na, sumakay na sa puting van yung Koreano. Okay? Ang sabi dito, taga Bureau of Immigration, tapos kasunod ang Korean na tumakbo patawid na may naghihintay na sasakyan para tumakas. Now, mga kababayan, kayo na ang humusga. Sino ang nagpapatakas sa mga salarin, sa mga fugitive, kundi ang gobyerno ni Bangag. Kaya sabi ko nga kanina, ito dapat iniimbestigahan. Di ba? Ito ang iniimbestigahan. 30 million ayon sa ating source. Kailangan panagutin kung tumanggap ba etong naghati ba si Remulla at ang kanyang bata-bata. Okay? Dito sa 30 million kasi sino naman ang matinong taga Bureau of Immigration na nagpapatupad ka ng batas na patatakasin mo? Kitang-kita nyo naman sa video na ayaw ulat ng mainstream media. Na patatakasin kung walang kapalit. Okay? Walang ibinabalita pero hindi binabalita sa mainstream media. Sabi ni Chloan, kitang-kita na pinatatakas. Ayun na nga. Ilan pa bang expose ang ilalabas natin at ng mga palangga natin? Kitang-kita na pinatakas ng mga walang hiya. Right? Zoom yung plate number ng van. Hindi mas-zoom. Teka, masusum pa ba to? Hindi makita, malabo. So ngayon, sabi ni Dan Scorpion, white Alphard or white Super Grandia. I'm not good at cars, so I don't know kung ano yun, Benz. But ganun pa man, pinapakita na sa inyo ng ating mga whistleblowers ng mga puting ahas na ito ang nangyayari sa Bangag na administrasyon. Okay? Fake news daw tayo. Pero sila ang fake news dahil hindi lang fake news ang kanilang pinapakalat, kundi crime mismo. Sila ang gumagawa ng krimen. Sila ang nag-extort ng pera, tumatanggap ng suhol, kung ano-ano pang mga kaso o mga labag sa batas ang ginagawa ng pamunuan ng DOJ at ng Bureau of Immigration. Kaya talamak na ang gobyernong ito. Recently, nagsalita si Barbers patungkol dito sa kinaso sa kanya na libel ng ating mga kasamahang mga vloggers dyan sa Pilipinas. At itong si Barbers ay, sabi ko nga, pa-victim card at sinasabi niya dito na harassment pa raw ang ginagawa ng mga vloggers. Ang kapal ng mukha na sinasabing harassment. Ang vloggers pa ngayon nangaharas. Patunayan mo, Barbers, na ikaw ay what? Okay? Anong sabi ng walang hiya? Tignan natin. Okay. Sabi niya, hindi naman daw niya pinangalanan. Kaya daw ito ay harassment daw itong ginagawa ng vloggers. Ano hindi mo pinangalanan? Hindi mo nga kami pinangalanan, isa-isang gago ka. Pero sa mga article, like I think
I forgot kung anong pangalan ng dyaryo na yon at iba pa. Tinatawag na kami na, at yung mga palangga ko, na narco vloggers at pogo vloggers. Tapos ngayon kami pa ang, ano tawag dito, kami pa ang nangaharas. Sabi niya, takot lang umarap yung mga yan sa TRICOM. In fact, their basis for filing libel case against me is pure harassment para lang mahinto ang investigation at committee hearings. Ang kapal ng mukha ng mga hinayupak na to, lalo na ito si Barbers at lahat sila. Imagine mo, sabi pa niya, they're saying na tinawag ko silang narco vloggers at pogo vloggers. Sabi niya, totoo, sinabi ko na may mga vloggers na patuloy na nagkakalat ng fake news laban sa gobyerno at mga pinondohan ng mga sindikato. But I never named names. Again, hindi mo nga pinangalanan pero pinunto mo ang grupo namin. At nagtatago ka sa iyong parliamentary immunity dahil sinabi mo na privilege speech mo yon. I forgot kung saan interview mo sinabi, pero nagsisinungaling ka dahil even sa mga interview mo sa radyo at sa TV ay paulit-ulit mong sinasabi na kami ay mga narco vloggers. Hindi mo kailangan pangalanan isa-isa ang 37 vloggers na yon. Enough na tinawag mo kaming narco pogo vloggers na inimbitahan nyo dyan sa inyong TRICOM, Tridorcom na yan. Ngayon, iiyak-iyak ang gonggong ka? At mayroon pa nag-inform na may mga tinawagan ka para, just to confirm kung seryoso ba ang kaso sa'yo. Seryoso! Kami, ang mga kasamahan ko dyan sa Pilipinas, nakasuhan ka at magkita-kita kayo sa korte at magpaliwanag ka kung may ebidensya ka. Ngayon, mga kabalangga, nakikita nyo na ang sunod-sunod na kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Recently, di ba, nag-file si Inday Sara ng petition for certiorari and prohibition, di ba, para magpaliwanagin ang mga Congress at ang Senate dito sa kanilang ginagawang impeachment. So, anong ginawa nila? Nag-file sila, ano yung final ng mga gunggong? Excuse me. Okay. Kaya ganito kawalang hiya talaga itong gobyerno ninyo at hindi na talaga matatapos ang kawalang hiyan hanggat hindi kayo, hindi kayo gumagawa ng paraan o ng pagtatanggol sa inyong bayan. Dahil ang mga bangag ay hindi titigil yan, lustayin ang pera ninyo at mamamayagpag ang kanilang kawalang hiyaan. Lahat, tagyan nyo yan, extortion and everything. Diba? Nag-file sila, okay, ng kanilang manifestation, manifestation ad quote Latin yata to, or in layo of comment, na kung saan mga palangga, sinasabihan nila ang Korte Suprema na sila ang may hawak nitong o sa kanilang poder ang impeachment. So, pinapa-disapprove nila sa Korte Suprema ang petisyon ni Inday Sara. It's the same thing nang ginawa ng Office of the Solicitor General na pinapakansila nila o pinapa-disapprove din nila, mga palangga, o pinapabasura nila yung petition nila, Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, sa pagpapaliwanag ng national budget na dinorobo nila, di ba, doon sa bicameral o Vice-Cam report na blanco at pinil-upan nila. Tuloy-tuloy ang kanilang panggagago. Di ba? Tuloy-tuloy ang ginagawang katarantaduhan ng gobyernong ito, mga kababayan. Kidnapping, si Lisa ang pasimuno. Sila lahat ang pasimuno ng fake news. Yung 14 years old na in-expose natin sa inyo na sinasabi nila may hot pursuit. Wala namang hot pursuit na naganap. Di ba? Inamin mismo ng kanilang head ng anti-kidnapping group na walang hot pursuit. At ito yung tumakas daw
dahil nag-CR lang itong na-incune na yon, pero nakita nyo yung video, pinatakas. Ganito kababo yung gobyerno ninyo. Wala pa rin kayong ginagawa. Di ba? Wala pa rin kayong ginagawa. Ano pa ba ang kailangan gawin para matapos na itong kababuyan ng gobyerno ni Bangag? Recently, may nahuli dyan na ng hold up ng I think ng pawn shop sa Davao. Ano nangyari? Umamin na siya ay napag-utusan na sirain ang imahe ng mga Duterte. Guluhin ang Davao para hindi maging maganda ang imahe sa taong bayan na ang Davao ang gulo-gulo. Pero yung pala ay ginamit lang itong mga taong ito nakapit sa patalim para mang-hold up, manggulo. Then ito ay mga kampo ni Lisa Tanas to, mga kampo ni Bangag ang gumagawa ng mga pang-hold up, panggingidnap para sirain. Well, pang-hold up particularly dyan sa Davao, mga kababayan. Tapos mayroon pang ginurgur na babae, binaril. So dyan sa Davao, kahapon yata yun. Tignan natin. Nakita nyo ba yon? So dapat talaga, well, alam mo, wala na kasing, actually, wala nang saysay ang investigasyon. Dahil sila lahat ay halos magkakasabwat yan. Magkakasabwat yan, mga jutang ginimes na yan, mga kababayan. Kaya wala na talagang patutunguhan ng inyong bayan, ginugurgur, sinisira. Pinapatahimik tayo. Ang budget, tignan mo, umaapila yung ating mga magigiting na mga abogado para makita ng taong bayan kung paano nila ginansyo o ninanakaw yung pera ninyo. Pati Korte Suprema gusto nilang diktahan. At nakakaalarma to. And I hope ang mga justices sa Korte Suprema ay huwag magpabayad kay tambaluslos kay Lisa Tanas. Dahil si Lisa Tanas ay talagang gagamitin niya ang pera ng bayan para isungal-ngal sa mga bunganga ng mga tiwaling justices, and I hope not, na hindi sila pumayag dito, para sana, huwag kayong pumayag para makita ng taong bayan kung may awa pa kayo. Nakita nyo naman dyan, yung oral arguments, na pinababalik sa gobyerno ni Bangag ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. Okay? Dinownload nila sa panggawa daw ng mga bridges and everything, pero may pondo na yung particular project na yon. Tapos ngayon, ninanakaw nila. Saan pa kayo pupunta?